Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. Ayan, ngayong hapon na to ang pag-uusapan natin ay 500 heads. No? Marami pa rin na nagtatanong at humihingi ng update ng yung updated na computation ng pag-aalaga ng 500 heads chicken. So ngayong hapon na to ang pag-uusapan natin is yung feasibility study ng 500 heads chicken kung mag-aalaga tayo ng RTL na mga manok. So pag-uusapan natin is farm capacity, gaano karami, 500 heads, initial capital investment, no? Bago mangitlog ang ating mga manok. Tapos pag-uusapan din natin yung housing, magkanong housing, pag-uusapan natin yung mga cages, at magkano yung total capital investment natin. So ngayong gabing ito, yung hapon ito, yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan din natin yung monthly operating expenses natin, pag-uusapan natin yung gastos natin sa mga egg trays, etc. At yung ating mga monthly cost, no? Yung ating feeds at kung ano-ano pa. Total monthly expenses, magkano lahat ng ating posibleng gastusin sa buong buwan, at total monthly income, magkano yung pwede natin kitain. At pag-uusapan din natin yung monthly profit natin, kung magkano yung ating posibleng kitain sa loob ng isang buwan. So total revenue din sa isang buong cycle para mas makita natin kung tumutubo ba o tutubo ba itong ating negosyo na gagawin. Total operating expenses sa loob ng 20 months, pag-uusapan natin yan, total expenses, at saka yung ating net income sa loob ng isang cycle, sa loob ng 20 months. No? So, i-calculate din natin yan sa 7 pesos na presyo ng egg at sa 8 pesos na presyo ng egg. Depende kung alin yung mas nababagay na presyo sa inyong mga lugar. No? Tapos, syempre, pag-usapan natin yung final financial summary natin. At the same time, pag-uusapan natin yung net income natin. So, pagkatapos ng lahat ng yan, pag-usapan natin yung key insights. Ano yung mga key insights natin kapag nag-aalaga tayo ng 500 heads chicken. So, kung yan ang iyong inaabangan at yan ang iyong kailangan, ay siguraduhin natin na nandito tayo hanggang sa dulo at pag-uusapan natin ang detalyado at mas computed na gastos, expenses ng ating pag-aalaga ng 500 heads chicken. So lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back. Ayan, thank you so much at maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Kung bago ka dito sa channel na to, please subscribe sa channel at nang sa ganon ay palagi kang maging updated sa mga ina-upload natin. So, sa lahat po ng mga manunood nito at gustong magkaroon ng kopya, ilalagay ko yung link, no? Ito po gagawin kong isang PDF file para magkaroon kayo ng downloadable copy kung gusto nyo pong magkaroon ng saktong computation, no, ng inyong mga alagaang 500 heads chicken. No? So, yan. Sa mga hindi pa nakapag-click ng notification button, mag-click na rin ng notification button nang sa ganon ay palagi kayo ma-notify. No? So, yun lang. At wag na natin itong patagalin at atin ang pag-usapan itong ating topic. No, so guys, ang laging tinatanong is kikita ba kung 500 heads ang ating aalagaan? So, this is a feasibility study. Ito ay isang detalyadong presentation para na sa ganon ay mas maintindihan natin kung magkano yung ating gagastusin, magkano kikitain at magkano yung magiging tubo natin. No, so, ready to lay chicken egg production 500 heads. Yan ang gusto nating alagaan. Initial capital ang pag-uusapan natin sa analysis na to. Monthly income and expenses, total revenue for 20 months, total expenses at net income. Ganun lang kasimple.
No, so ang farm capacity natin is 500 heads, no. So iniisip natin diyan, magkakaroon tayo ng egg production rate na 85%. Yan yung baseline natin. So lagi nating iniisip na yon yung ating kikitain o yun yung ating may produce loob ng isang araw. So ang 85% ng 500 is 425 eggs per day. So monthly production natin times 30 is 12,750 per month na eggs, no. So lahat ng 'yan ang mapuproduce natin sa isang buwan. So ang initial capital investment natin bago sila mangitlog is basically iisa-isahin natin yung manok natin 500 heads times 420 pesos sa current prices ngayon ng ating market, no. So yung housing natin i-compute natin sa 150 pesos per bird para na sa ganon malaman natin kung magkano magagastos natin sa loob ng 500 sa ating 500 manok. So 500 pesos times at 500 heads times 150 is 75,000 pesos ang ating magagastos kung tayo mag-aalaga ng RTL chicken na 500 at magagawa tayo ng housing. Pero kung meron na kayong mga kulungan na dati na, meron na kayong mga bahay mga piggery kayo na hindi ginagamit, pwedeng gamitin yon. So cages, dalawang bagay din ang pwedeng gawin. So pwedeng cage free at pwede ding cages. Ang maganda lang at advantage nitong mga nasa cage ay malinis ang itlog at hindi mo na kailangan pulutin sa ground, no. So yon, cages natin, ang capacity ng per cage ay 48 birds per cage, no. So 500 heads divided by 48 equals 10.4. So kailangan natin more or less 11 cages. So times natin yan sa current prices sa market, which is nasa around 7,800. So ang total niyan is 85,800. Okay? So initial capital natin is yung chicken, which is 210,000. Yung 500 heads is 210,000. Tapos yung housing is 75,000. Tapos yung ating cages is 85,800. No? So total is 370,800 pesos. Yun yung ating total initial capital investment. Magkano naman ang ating operating cost? So syempre, ang ating operating cost sa buong buwan, more or less ito na yung magiging expenses natin sa loob ng 20 months na pag-aalaga ng ating mga manok. So, feeds, ang unang-una nating consumption, we have 110 grams per bird per day, which is around 500 birds. I-times natin sa 500. So, mayroon tayong 55 kilos per day na consumption sa feeds. Yung monthly feed consumption natin is nasa around 1,650 kilogram sa loob ng isang buwan sa ating 500 heads na chicken. So feed prices is basically 30 kilogram per 30 pesos per kilogram. So gagastos tayo monthly, no, ng 49,500 there and thereabouts, no. So kailangan din natin syempre yung ating mga egg trays, no. So yung egg trays natin, kung magpo-produce tayo ng 12,750 na eggs per month, mangailangan tayo ng mga nasa around so tray capacity is 30 eggs, 12,750 divided by 30 is 425 trays a month ang kailangan natin. So more or less, i-times natin sa 5 pesos per tray is 2,125 pesos per month ang ating mga gastos sa tray. So, other monthly costs, syempre yung ating vitamins, mga nasa around 1,000 pesos per month. Yung electricity natin, mga 500 per month. Siguro yung ating other expenses, mga nasa around 500 pesos per month. So, in total, we have 2,000 monthly other expenses. So, in total, monthly expenses natin is yung feeds na 49,500, yung ating egg trays na 2,125, yung ating 1,000 na vitamins, yung ating 500 na electricity, yung 500 nating expenses. We have 53,625 pesos. So magkano naman yung ating monthly income? So syempre,
we have 12,750 eggs times natin dito sa 7 pesos, mga nasa around 12,750 times 7 is 89,250. So, kinompute natin ito sa 7 pesos. Pero, computein din natin sa 8 pesos, yung medyo mas mataas na presyo. So 12,750 times 8 pesos will give us 102,000. No? So, there's a difference. No? 89,250 kung 7 pesos lang at 102,000 kung 8 pesos nating mas mabibenta. Okay, so monthly profit natin, so sa ating egg prices na 7 pesos, 89,250 dun sa 7 pesos, minus natin yung 53,625, meron tayong 35,625 monthly profit. No? So, kung 8 pesos naman natin mabibenta, 102,000 minus 53,625, meron tayong kikitain na 48,375. No? So, hindi natin sinasama ang labor dito dahil tayo na mismo nag-aalaga. No? So, yon. Total revenue for 20-month cycle. So, sa 7 pesos per egg ang ating benta, i-times natin yung 89,250 sa ating isang cycle, which is 20 months, meron tayong 1.785 million nakikitain. Kung atin namang itatimes sa 8 pesos, medyo mas mahal, mas maganda, meron tayong kikitain na 240,000 pesos. So 2,040,000 pesos. Medyo mas maganda ang kita kapag mas mataas ang presyo ng itlog. So total operating expenses natin for 20 months basically is 53,625 times 20, meron tayong 1,072,500 na total expenses. So total expenses including yung capital, syempre sasama natin yung initial capital natin, meron tayong total operating expenses na 1,443,300. No, ito yung ating total expenses sa isang cycle. So net income natin for 20 months, kung ang base natin is 7 pesos, na 1.785 million minus 1.443,300,000, meron tayong net profit na 341,700 pesos. So basically, kung sa 7 pesos lang ang ating computation, meron na rin tayong maganda at healthy income sa loob ng 20 months. Now, kung 8 pesos naman ang ating calculation, meron tayong 2,040,000 pesos na kinita, minus natin yung total expenses na 1,443,300, meron tayong healthy 596,700 sa isang cycle. No, so final financial summary natin. Initial capital natin 370,800 pesos. Operating expenses natin for 20 months is 1,072,500. Total expenses natin is 1,443,300. Yung ating net income, which is sa peso, pagka 7 pesos lang yung ating benta, 341,700, which is really good na. Kung meron tayong 8 pesos na benta, meron tayong 596,700, which is really good as well. So, ano yung key insights natin dito? Representing na 85 lang yung ating percent na pwedeng makuha, pwede pa yung tumaas kung tayo ay may magandang production, mas mataas sa 85%, mas malaki kita. Ikalawa, ang pinakamalaking cost dito is yung ating feeds. No? Kapag kamahal ang feeds, medyo mahal ang ating expenses. It costs 92% ng ating expenses is yung ating feed. So, kailangan yung feed consumption is nagtutugma sa ratio ng production. No? So, pag mababa na ang production, kailangan ng magkal. So, additional income natin, not included sa computation natin, is yung ating kal after ng laying cycle. So, magkakal tayo ng ating manok na posibleng added income yan. Chicken manure as well kung tayo ay nagbibenta ng mga manure ng ating mga manok. So, yun. Guys, posible na kumita tayo ng 40 to another 80,000, 40 to 80,000 pesos extra income kung tayo ay makakapagbenta ng maayos ng ating mga kal at kung tayo ay makakapagbenta ng chicken manure. So guys,
Kung yan ang business na nakikita ninyo, yan ay profitable sa tingin ninyo, pwedeng simulan ang negosyo na to ngayong 2026. No? Pwedeng simulan, kailangan lang pag-aralan ng ayos, kailangan lang bigyan ng counting attention, panahon, at huwag papabayaanan ang business. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video na to, please subscribe, no, para sa mga ganito pang video na ating ilalabas. Sa susunod na mga araw, pag-usapan natin yung mga paano tayo magbi-break even at anong point tayo magbi-break even, paano yung return of investment natin, magkano at sa anong punto, sa anong part ng ating cycle makukuha natin yung return of investment natin, magkano yung profit per chicken, pag-usapan din natin. So pag namamatayan tayo, magkano yung nawawala sa atin. Profit per egg, no, kailangan din natin makita na kung magkano ang kinikita natin sa bawat isang itlog na pinoproduce ng ating mga manok. Worst case and best case scenario, pag-usapan din natin yan sa mga susunod na video. So kung yan ay gusto mong pag-usapan at gusto mong ma-master itong pag-aalaga ng RTL chicken, ma-master ang business ng pag-aalaga ng paitloging manok, mag-tune in, mag-subscribe sa ating channel na sa ganon ay patuloy tayong maging informed, no, at hindi tayo basta-basta na lang pumapasok sa negosyo na wala tayong alam. So yun lang guys, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!